Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 22, talata 1 hanggang 7. Paggalang sa mga bagay na inihandog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita, upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mong hindi na makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ang sinuman sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi ayon sa tuntunin. May bisa ang tuntuning ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh. Ang sinuman sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong o kaya'y may tulo ay hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sino mang makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking nilabasan ng sariling binhi, sa mga hayop o taong itinuturing na marumi, ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang hindi siya nakakapaligo. Paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Levitico chapter 22, verse 8 to 14. Ang mga pari ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, sapagkat iyon ang nakapagpaparami sa kanila. Akong si Yahweh, dapat sundin ng mga pari ang mga tuntuning ito. Kung hindi, magkakasala sila at mamamatay. Akong si Yahweh, inilaan ko sila para sa akin. Hindi makakain ang anumang bagay na banal ang hindi ninyo kakalahi. Hindi maaaring kumain ito ang mga nanunuluyan sa pari o bayarang manggagawa. Ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain niyon. Hindi rin maaaring kumain ito ang babaeng anak ng pari kung nag-aasawa siya ng hindi pare. Ngunit kung siya'y mabalo o hiwalay ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng ama. Hindi dapat kumain ng pagkain banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pare. Kung ang sino mang hindi pare ay makakain nito ng hindi sinasadya, babayaran niya at may patong pang 5 parte ng halaga ng kanyang kinain. Amen po. Isang magandang buhay po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-22 kabanata ng Levitico, versikulo 15 hanggang 21. Dapat ingatang mabuti ng mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, sapagkat kapag kumain sila nito, sila'y lumalabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh. Ginawa kong sagrado ang mga iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa panata o kusang loob na handog, ang dadalahin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan din walang kapintasan ang baka,
tupa o kambing na dadalahin bilang handog pangkapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitiko, Kabanata 22, versikulo 22 hanggang 27. Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis, at kate o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Ang alinmang toro o tupang tabingi, ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi maihahandog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ng itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon sapagkat ang mga ito'y may kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 22, verse 28 to 33. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kanyang anak. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyo ipahain upang kayo'y tanggapin. Sa araw ding iyan, kakanin, huwag kayo magtitira ng anuman yan hanggang sa umaga. Ako ang Panginoon. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin, ako ang Panginoon. At huwag inyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan, kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon na napagpaging banal sa inyo, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang ako'y maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon. This is the word of God. Amen.